Tayo mo tayo lahat. Ang gabasa sa Philippians chapter 3. Philippians. Bila, dito ka na. Okay, mag-aaral tayo ha. So, basahin natin to. Buong chapter, sandit lang to. Salita po tayo. Ready? Ako muna. Finally, my brethren, rejoice in the Lord and the same things to you. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but to you it is safe. Ngayon. For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Circumcised in the 8th day in the stock of Israel, and the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. And I count all things not lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but down, that I may win Christ. We found in him, having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. By any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I have already attained, neither were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Sabay-sabay tayo sa 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pray Lord, salamat sa mga salita. Pray, pray po yung magpala sa amin as we December na naman, magkatapos ang taon, kaya pray na palain yung bawat isa, especially sa ganitong bagay, pag-aaral, pagkilala sa inyo, malaman ang kalooban, especially Panginoon sa mga nakakalam na, at yung basic, kami mag-press on, lumaban, move forward, hindi po manalangin, of course, magtiwala sa iyo, at gawin namin yung dapat namin gawin na kahit minsan mahirap. Pray, magpalain niyo ang salita niyo ngayon, fellowship, itong bagay ng Panginoon, especially sa inyong salita, yung presensya, ng katotohanan. Napanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kapula po lahat. Nakasama niyo no? Good morning! Ito na po, no? So, again, may kami na kami naging parte ng buhay niyo. Sana kami rin, kayo rin. Sana maingay. So, ilan pa lang yung members dito sa San Mateo, hindi na kami gano'ng kabilis, no? Pero hindi yan kasi paramihan. Dahil like sinasabi ko, sa mga dito na, wala na kami pinapangalan dito kundi yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. So ngayon, kahit mga bata pa kayo ay namimili, di ba? So alam nyo, lalo pa tagal na dito, isa pagka-10 pa lang, ano na yan, laban na. 10 pa ako ngayon, hindi, bakit? Bakit nga ba? Dapat alam mo na rin, umpisa pa lang, ligtas ka. Sinong ligtas na dito? Ligtas na ba si Princess? Sigurado? Ayan, sa follow-up kayo, mga bisita. Pero, mga member dito, alam nyo, niligtas kayo na sa lakay ng Diyos. Anong gagawin ko ngayon? One day, sa langit ako, nasa lupa pa ako ngayon. Ilang taon pa kaya, di natin alam. So, anong gagawin natin? Simple lang yan, maglingkod sa Diyos. Amen? Habang tayo nag-iipon din ng rewards, yung kinanta nyo kanina, di ba? We shall have a crown. Yes, we shall have a crown.
Pero hindi lahat sa atin kasi pare-pareho, hindi masipag yung iba hindi masyado nakikinig, medyo lang. Yung iba hindi masyado matututo, pero iba matututo at maglilingkod ng lubos sa Diyos. Yun ang dapat. Yun ang may maganda at maraming rewards. Yung mga hindi, well, nakakita ba kayo sa school nyo ng mga, alam nyo kasi yung school, diba? So yung mga pinaka talagang ina-award yan. Pero yun, award lang yun na sanlibutan eh. Okay din nyo, gusto ko yun. Lagi sinasabi siya, mag-aaral tayo dito ako, hindi ako nagsasalita ako dito ng wala lang. Lahat na sinasabi ko sana pinag-iisipan nyo kung totoo hindi. Obviously, inaral nyo yun, totoo yun. Pero dapat iniisip nyo yun. So sa school ganun din, pero lalo dito. Kaya gusto ko yung school, pero kung sino ina-awardan doon, siyempre pinaka-sipag, magaling. Pero minsan kasi talino, bigay ng Diyos yan eh, andyan na yun eh. Lalo pag ikaw ay na tinuturuan pa, so almost, yung ibang bata minsan, alam mo na may tagumpay sa sanlibutan. Naiintindihan niyo ba yung pagkakaiba sa sanlibutan sa Panginoon? Spiritual, sanlibutan. So mababaw ko sa sanlibutan, okay din yan. Andiyan tayo sa sanlibutan dito. Pero, mas mahalaga sa Panginoon, of course, sumusunod ka pa sa Kanya. So itong church na to, kaya dito to, yun ang ginagawa natin. Una ako, yung pamilya ko, yung church sa San Mateo, then kayo. Kung sino magtatagal, sino maglilingkod, magtatapat sa inyo. Sa church na to, yun yung mananatili, yun yung maglilingkod sa Diyos. Amen? Pero tandaan nyo, hanaon na yung kaligtasan. Yun yung pagkakaiba ng ating malaki sa ibang churches. Yung iba, hindi ligtas, may church din sila. Yung mga peking church yun. Ang church, mga member dyan, mga ligtas. Amen? Yes. Ito napakalagang distinction, no? Hindi alam ng iba. So ngayon, ligtas ka na, dapat masaya ka eh. Hindi siya may kalungkutan. Pero, ang lagi sinasabi, kaya tema natin yung press on. Kasi mayroong mga paghihirap, mga troubles na, yes, gusto ko, naalala ko yung iba sa inyo. Ang galing mag-memorize eh. So kahit sa amin din, may magaling mag-preach doon. Unang pa lang, parang magaling na eh. Pero minsan kasi, kahandaan ang pinag-uusapan dyan, handa ka ba? Naghanda ka ba yung puso mo, yung lesson mo, diba? Yung kinabisado nyo. Hindi na mahirap magkabisado, pero pag hindi mo pinaghandaan, eh syempre, hindi masyadong ganun ka, diba? Pero pag handang-handa, maganda. So lahat ng bagay, ganun mga bata. Pero ganun din sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, medyo sino mahilig sa basketball, medyo na-kopya ko lang po itong aking outline, pero napakaganda eh. So pag-aaralan natin, di basketball, pero gagayahin lang natin. Again, sino magaling mag-basketball dito? Wala? Ken. Professional to, hindi lang to basta Kasi itong pastor na to, nagkopyahan ko ito, magaling sa basketball. Alam niya lahat eh. Pati mga bagay na advanced na. So gagayahin natin ha, hindi tayo mag-basketball ngayon, okay? Pero ibang terminology sa basketball, malalaman nyo kasi ipapattern natin, okay? Kasi ibang tao, parang dati sina Alan J, sina Mike, excited kayo sa basketball kasi masaya yan, di ba? Pero minsan mahirap yan pag talagang gustong manalo, ay magaling din yung kalaban. Siguro kung para natin ngayon nyo, kalaban natin, sino kalaban ng mga Kristiyano? Sino? Sinong kalaban ng mga Kristiyano? Sino kalaban ng mundo? Yung loko-loko? Demonyo, sino yun? Satanas, demonyo, pero minsan sarili natin kalaban natin eh. Pero maraming bagay tayong kalaban, okay? So, gusto natin manalo. Sana ha. Ngayon kami mga may edad na, minsan nag-basketball lang kami. Wala lang. Pero sa buhay natin Kristiyano, sana nanalo tayo. Amen? Ano yung picture ng taong nananalo Kristiyano? Siyempre, naglilingkod sa Diyos patuloy, hindi pa absent, patamad-tamad, di ba? Or dati maganda yung paglilingkod, ngayon hindi na. Di ba? Makikita mo yan eh. Yung dating umaawit, pagpraktisado yan, talaga naman. Amen? Yes. Mamaya makikita nyo sila kung pagpraktisado. Pero hindi tayo critical doon. Pero, nakikita rin din sa din yung kahandaan. Amen? Pati memory verse, alam mo yun, pag nag-memorize talaga yan ang lako. Sa amin, may nag-memorize, napakarami. Tuloy-tuloy. Amen? Yes. Ganun din yung Kristyanong alam nyo yung medyo nangihina. Ako, alam na alam ko yan. Di ba, kinamusta mo lang, parang may problema, wala-wala sa church. Di
Iba na yung mukha niyan eh. So gusto natin panalo tayo sa paglilingkod sa Diyos. Panalo tayo sa ating Christian life. Okay? Kaya ngayon, yung title nito, medyo binago ko eh. Yung title natin is Press On, Doing the Will of God in Halahala. Ayan ang title natin ngayon ha. Special tayo dito kasi alam niyo yung Halahala. Yung mga taga Maynila, iba dyan, di pa narinig yung Halahala. Ano Halahala? Saan yun? Alam niyo ba yun? Eh, lalo na pag buong mundo, minsan di nga kilala yung Pilipinas eh. Pero gagawin pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Yan kailangan makilala nila. Later, may kilala ta. Hindi man. Anyway, kung naman sa kalokohan, yun ba? Kilala sa kalokohan. So anyway, gawin natin yung kalooban ng Diyos dito sa Halahala. Pag sinabing press on, sabi niya sa 14, I press toward the mark. Sino nagsasalita dito? Si Paul. Sino ba si Paul? Lingkod ng Diyos si Paul. Ang problema, pag naglilingkod ka sa Diyos, may mga bagay na napakahirap. Sabi nga sa inyo, pagpunta pa lang namin dito, gastos, sira pa kami isang beses, di ba? Nag-soul winning, okay naman. At ang dami na dating umaten dito kahit sa San Mateo. Ang hirap niya, akayin, please, atid ka sa church. Next week, gano'n na naman. Hanggang 5 taon pa, gano'n pa rin. Ang hirap mag-encourage. Eh, napakaganda ng ginagawa dito, ba't kailangan pilitin minsan, di ba? So, napakahirap. Minsan, nandito na sa church, iba, di pa nakikinig. Naka-mic na ako, nagiliwanag na. Hindi ako papansin dito, pero importante sinasabi ko. Kaya, sana nakikinig, yung bata, okay lang yan. So, ngayon, pag sinabing press, ibig sabihin, ito yung dumadating yung sa buhay mo na hindi lang basta nagpapatuloy ka. Kung baga sa paglakad, papunta ka doon, okay, pupunta ako doon, lalakad ako, papunta doon, di ba? Mahirap ba yun? Pag walang nakaharang, may madali, di ba? E paano kung nakaharang, may nakaharang? At paano kung malayo yung pupuntahan mo, ito, madali lang yung itulak ko hanggang doon eh. Paano kung Maynila ako itutulak ko? Di ba? So may mga bagay yun na mahirap. Ano kailangan natin gawin? Kailangan natin mag-press on. Ibig sabihin, kailangan magpatuloy. Kahit mahirap at mahirap, tuloy lang. Amen? Dito sa Halahala, yung sabi ko sa Mateo, masaya pa nga tayo ngayon eh. Dati, alam yung mga Kristyano pinapatay, literal. Pag alam nila, sa ibang bansa, gano'n, nagtatago sila, may Bible, itago niya yan. Sa China, gano'n, sa North Korea, gano'n. Takot yung mga loko-loko dito, alam niyo ba yun? Hindi lahat, pero yung iba, pag nalaman nila kung ano nakasulat dito at pinractice siya ng mga tao, yung mga komunista lalo, takot sila dyan. Hindi nila alam kung paano nila papatakboy ng bansa kung mga tao, matatalino. Alam niyo ba yun? So kaya, ngayon, pag humirap ang ministry, dito, nga rin, may mga loko-loko pa dito, nga rin, may mga nagpapahirap minsan sa church. Alam niyo, sino nagpapahirap? Dapat wala eh. Pero minsan, yan, mga pag may problema, yung mga kabataan, si Kuya Mike ngayon, revive na revive yan, mapabaptize siya, eh na-in love. Ganun niya, madalas eh. Eh yung ano niya, iglesia ni Manalo yung class niya, manali. Punto yun. Maniligaw ka ba ng iglesia ni Manalo? Ano po? Hindi naman yung sagot ko. Ay, tanong ko. Hindi rin pa kaya ako eh. Maniligaw ka ba ng iglesia? Ilala mo yung iglesia ni Manalo? Mga kulto, si Jesus tao daw. Yung mga malalaki yung kapilya, hindi mo pa alam, okay lang. Pero mga kulto tawag dyan, ibig sabihin, sinabi ng Bible ito, sila iba. Iba yung tinuturo nila, manliligaw ka ba ng ganon? Siyempre, hindi may ililigaw ka nun. Si Solomon, ganyan ang kwento eh, mga bata, especially kayo ha. Nasabi ko na maaga sa inyo kasi madaling kayong iligaw pag puso ang inano sa inyo. Kaya yun, so mahirap, ang nahihirapan yung pastor niya pag ganyan. Ay, kausapin mo si ganyan, no? Sinabi ng magbihis ng maayos. Ay, sino maayos magbihis lagi si Dea, maayos magbihis siya si Ate Dea, di ba? Kasi alam niyo yung maganda yun ang tama eh. Di ba? Pag nakita ko si Ate Dea, medyo maikli, umikli ng umikli suot, kinakabahan na ako doon. Nagbabackslide na yun sa puso, amen? Kahit pa umaattend dyan, ang backsliding sa puso na umpisa yan. Sa San Mateo, ganun kami, nararamdaman mo yun. Pag di nagbabasa ng Bible to, di nag-pray, backslider yan eh. Ramdam mo yan. So yun ang nagpapahirap sa church. So sana,
Madali na magpastor eh. Ay, ganun lang. Ganun lang, oh. Dali-dali naman, oh. Pupunta lang doon. Eh, humarang ngayon si Pris dito, subukan mo. Tulak mo. Tulak mo. Lakasan mo. Mahina. Kung malakas si Pris, mahihirapan ako, di ba? So, ganyan sa buhay Kristyano natin. Nakaintindihan? So, anong gagawin nga natin? Basta mabilis lang to pero napaganda nito eh. So, ngayon, number 1 na point natin. By the way, sa basketball, ang daming ano yan para manalo, okay? Kailangan mag-practice, syempre magaling. Ganun din yung mga Kristyano, dapat diba nag-aaral ka ng aral, para kahit ang iharang isa palas dyan, kaya ko yan. Okay? Pero minsan mahirap nga, malakas din yung kalaban. Anong gagawin mo? So meron tayong mga style, meron tayong mga technique. Okay? Kasi lalo sa buhay Kristyano, alam niyo basta sa basketball, okay na matalo ka, tawanan mo pa yung galing nyo. Ay na magaling. Sa buhay Kristyano nyo, gusto mo ba yun? Sa amin may pinapanalangin na sa nagkakalat na eh. Sa halip na bumalik sa church, lalong pinanindigan, ayoko na dyan. May labanan yun, spiritual. Either hindi niya alam o talo na siya. So, pinapanalangin pa natin siya, pero pag dumating yun, di ba? Yung pag-attend pa lang, dahil sinasabi kasi dyan nag-umpisa eh. Sino dito yung nahihirapang umattend minsan? Yung nag-iisip ka pa, attend ba ako ngayon? Wala namang ulan. Wala namang, kahit nga umulan, may payong naman. Spiritual battle yan. Amen? Ito, magkaibigan to ngayon. Pero pag yung kaibigan mo nawala sa church, kung may church ka pa rin ba? Ang hirap to, pastor. Totoo. Pero pag ano ba gusto ng Diyos? Amen? Ako, maraming kaibigan. Iniwanan ko sila. Sila iniwanan ko. Amen? So, pag dumating yung pagsubok sa buhay niyo, ang gagawin niya. So, meron akong 4 lang. Ang ganda nito. So, bakit tayo dapat mag-press on? Talagang, pupwesahin mo. Sino malakas ka na dito? Dad, dito ka nga. Kunwari, magaling kami mag-basketball, kunwari. Ano ito mga bata? Ganito mag-basketball, eh? Kilala niyo ba ito? Kapag bantayan mo ako, kunwari. I-shoot ko yung bola, ha? So, may nakahabang, ang tangkad. Depensa mo. Ang hirap nito, di ba? Pero minsan kailangan eh. Alam niyo yung basketball, malakas siya, malakas ka rin. Eh, mahirap yun, pero kailangan mong manalo, kailangan mong magpursige. Ganyan sa buhay Kristyano ngayon. Number 1, paano tayo magtagumpay? Bakit tayo dapat mag-press on? Kasi number 1, it fuels tempo. Okay? Puro F2 eh. FT, oh. Galing talaga ni Pastor Tam. FT, ibig sabihin ng fuels tempo. Nanonood kayo ng basketball? Hindi. Pag nanonood kayo, di ba, lalo na pag last 2 minutes, parang nagsisigaw na, gano'n na yan, eh, parang boxing din. Pero, pag nagpe-press on kayo, tas ano pa yan, para yung timeout, di ba? Hindi alam nung iba eh. Kasi timeout na, mag-usap-usap muna tayo, ang gagawin natin, galing na kalaban natin. Ang tangkad ng isa, oh. Ang galing siya ng isa. Usapan yan. Para manalo. Okay? Pero maganda sa pag-press on, pag nag-press on ka, ibig sabihin, fuels tempo, ibig sabihin, yung tempo para mabilis, di ba? Ganun niya, pag bigla-bigla ang nag-excited kayo, ganyan po yan eh. Kahit nahuhuli na kayo, pati yung nanonood, excited yan. Pag uy, nandiyan na yung ano, pinasok na lahat yung mga galing, oh. Di ba? Ganyan yun. Tapos talagang pwersa, no, si ano. Ibig sabihin, lalo kang nagkakaroon ng tinatawag nilang clutch moment. May extra effort na tinatawag yung sabihin ng ano, press on. Kung dati nag-church ka lang, isa inyo, nag-church kayo, kunwari si Ashley nag-church kunwari lang ha, every once a month lang kunwari. Pero nagtitiwala na ngayon siya sa Diyos, gusto niya manalo no, sa Christian life niya. Gusto niya, may ano rin ata to, may mga award din kayo, di ba? So mahirap yan. Lalo kang tutuksuhin, di ba? Pag nakitang good girl ka sa school, nakikinig ba? Mga good boy kayo, lalo kang aasarin niya mga yan. Pupuntiryahin ka na sa tanas, alam niyo ba yun? Lolokohin ka para maligaw ka ng ano. So ngayon, gagawin ni Ashley, lalo siya magpupursige. Hindi na enough kayo yung once a month na magsimba ka lang. Kasi natututo kong nakasusok. So, ka na once a month. Eh,
Kami nga San Mateo, 3 times a week. No? Try nyo kung sino yung lalagay namin dito. Ganun talaga mabaptist kayo 3 times a week. Ganun na service, hindi yung Katoliko lang po yung once a week. Kasi nang kailangan mo, ngayon, pag kung dati once a month ka lang, gawin mong twice a month. Tapos walang late, no? Yung iba, kunwari, maaga ka na sa church. Kunwari, ang church natin is alas 9. Dati si Athena, hindi siya nalilate. Pero mas maganda, lalo mong agahan. Ganyan, pag may problema ka lalo, alam mo na parang lalo ka nahihirapan sa Christian, dumadami ng asal sa'yo. Kaya na, marami na kayong programa sa school, di ba? Nagpapahirap yung anak ko, nahihirapan siya eh. Ganun talaga. Anong gagawin? Mag-give up ka na. Di ba? Eh, pastor, nag-school na ako, college na ako, di ako mag-church. Pastor, di ba, nag-aaral, nagtatrabaho ka eh. Lulolokohin mo. Walang ahad lang sa'yo. Kung ayaw mo. So, pero yun nga kayo, pastor, ang hirap talaga. Humihirap yung exam, yung trabaho. Press on ka lang. Amen? Todo lang. Kasi nga, maganda dyan, pag tinodo mo, in-upgrade mo pa yung iyong laro, lalo ang gaganahan yan. Tandaan niyo yan. Kahit po yung mga nagbubuhat, pag tinuloy-tuloy yan, ang una, pagod-pagod yan. Ay, ayoko na magbuhat. Ayoko na pala yung... Pero pag tinuloy-tuloy niya, lalong bibilis yun. Amen? Ganun nyo, ganun yung spiritual life natin. So number 1, it fuels tempo. Lalong bibilis, lalong gaganda yung laro. Pag ikaw ay nag-press on, di yung, ay, wala na, talo na tayo, tambak na tayo. Ang daming nangyari yan, yung 10 lang na points, ay, lamang sila ng 10 points, 2 minutes na lang. Nauubos nila yun, 3 points lang yun eh. Amen? Style lang yan, bantayan, di ba? Alam, magaling ako eh. Nanay lang, tapos bilang 3, isa na naman, turnover na naman. Next time, kakaroon tayong basketball dito. Okay, number 2. Bakit tayo dapat mag-press on? Number 1, it fuels tempo. Number 2, it forces turnover. FT na naman, galing, no? Alam niyo turnover? Inabanggit ko kanina kasi ganito yan. Bawat kupunan, kanya-kanya ng turn yun, di ba? Nakashoot ka ngayon, ako naman. Di ba? Alam niyo basketball? Eh kaso, ang gagawin nila, pag lamang sila, anong ginagawa? Hinihintay na yung time. Anong tawag doon? Delay. Ha? Ha? Hindi yung pinapatagal nila. Buy time or parang pressing the ball. Ibig sabihin naman na basta parang sinasayang nila oras kasi lamang na sila eh. Eh kung hindi sila makashoot, di ka rin makashoot. Diba? Okay lang kasi lamang na ako eh. Naintindihan niyo ba? Ang gandang spiritual application niya. Spiritual application, kunwari lamang na yung kalaban. Binabangit ko kanina, kunwari si Ashley na naman ha. So, kunwari lang naman eh. Kunwari lang may nagawang mali si Ashley. Tapos 50 anyos na siya. So nakapaglingkod ka ba sa Diyos? Pwede pa rin kaso mahirap, di ba? Yung Satanas ngayon, tuwang-tuwa na, lamang na ako sa'yo, bahala ka dyan, di ba? Kaya dapat lalo ka mag-press on ngayon. Kasi bukod sa it fuels tempo, it forces turnover. Ibig sabihin ng turnover, yung agawan mo yung bola. Hindi kayo interesado ng mga babae. Pag sinabing turnover, ibig sabihin, di ba kanya-kanya kaya, no? Kami nakashoot, kayo naman. So ang gagawin ng iba, sandali, hindi ko ihintayin makashoot ka sa agawan na kita ngayon. Maintindihan nyo yun? Turnover ang tawag doon. Pag sinusuppress na mo, ibig sabihin talagang tatantayan mo rin, akin yung bola. Siyempre, hindi may bigay sa iyo, di ba? Hindi, akin na yan. So, pero nagpe-press on kayo, ano yan, matataranta. Okay, minsan manonood natin basketball dito, brother. Matutuloy kayo. Ganun yun, nangyayari ito kasi ganun na yung mga galawan ng mga tatanto, yung bola. Tapos yung mga crowd pa siya, ganun pa yung mga fans nyo. Ay, agawan, tanga-tanga, ganyan. Ay, na-shoot na naman. Saya niya, di ba? So, ganun dapat, alam mo, talo na tayo. Sa inyo na nga yung bola. Sige, shoot kayo. Tapos yung rebound ako. Hindi, huwag mo hintayin mag-rebound. Mag-shoot. So, ganun yung pag-press the ball. Talagang, it forces turnover. Ganun yan. Kahit si Satanas, takot yan. Alam niyo ba yun? Kahit si Ashley.
Kunwari lang ha, ito yung picture ha, sinasabi ko sa yung picture ng isang babae talo sa spiritual life. Okay, hindi si Ashley yun ha. Imagine nyo kayo yun, kunwari ano ba yung mga picture nyo, kunwari naanakan kayo ng wala kayong asawa, yung mga ganun ba? Ang pangit ng ganun ha, mga babae. Huwag kayong malandi na ewan. Siguro yung papakasalan kayo, amen? Natatawa pa rin si ate yan. Totoo yan. Kawawa ka, may anak ka, ikaw mag-aalaga dyan, tapos ano, asawa mo palasing-lasing. Eh, pasto paano ang gagawin ko? Hindi na ako mananalo. Mananalo ka pa rin. May way pa rin. Amen? Amen. Anong gagawin ng Ashley Dolare? Maglingkod ka sa Diyos. Takot-takot ang yung kalaban niya. Tapos nag-umpisa ka talagang mag-press ako. Ibig sabihin, spiritual ha. Anong pwede mong gawin? Kunwari, iniwanan ka na asawa mo, maghanap ka sa church. Hindi rin lagi ha. May iba nakakahanap eh. Pero, maglingkod ka sa Diyos. Di ba? Total, wala kang asawa. For example, at least makita mo yung sa church, maayos yung pamilya nila, huwag mo sirain, okay? Makikita mo yung maayos sa pamilya, supportahan mo, amen? Pwede kang mag-testimony kunwari. Diba? Sa halip na kalabanin yung pastor, sabihin mo, pastor, wala kang mag-asa, hindi ako punta sa church. Anong pwede mong gawin? Kunwari ikaw yung gano'n, disgrasyada, tawag dyan eh. Sabihin natin gano'n. Pwede kang mag-testimony, alam nyo ba yun? Pag nakita ng tao, si Ate Ashley, kunwari, si Nanay Ashley, nasira ang buhay niya dahil sa lalaki, kung man yan, sa drugs, o kung saan man yan. Tapos tatayo dito si Ashley, magte-testimony, dahil sa Panginoon, nagpatuloy ako na pag-awag yung anak ko. Hindi blessing yun. Yes. Yung satanas, takot na takot yun. Ano gagawin ko dito? Kala ko, patay na to si Ashley. Kala ko, mamamatay na lang. Hindi. Lumaban ka kasi. Amen? Yes. Hinahalo mo yung glory ng Diyos, yung pangitaas. Paano yung tataas ang Diyos? Pag nakatutupad yung kalooban ng Diyos. At sa church yan. Hindi yan sa kung saan sa pelikula, hindi. Sa church na itataas ang Panginoon. So, di nakita niyo yung talon-talon na nag-rebound. Kasi nag-press on siya eh. Alam ko, Pastor, hindi na ako, Panginoon, hindi na ako magagamit ka pa rin. Basta yung press on. Okay, laban. Number 3. Ano pa? Ito, kailangan na naman mga alam. Alam sa basketball, yung mga coach lang yan, ang mabahal lang ng sweldo doon. Kasi mga galing yun eh. May mga strategy sila paano manalo. Inaaral nila kung sino yung coach ng kabila, yung galaw ng kabila, yung skills ng kabila, inaaral nila yan. Kaya ngayon, alam niyo ba si Satanas ganun din? Alam ni Satanas yan eh. Yung ginagawa sa church, alam niya, makapangyari salita ng Diyos, anong gagawin niya sa inyo? Pupunuin kayo ng games, diba? Pag napuyat ka na sa games, kahit gusto ko talaga gusto ko talaga mag-post sa pastor. Nainiwala ako sa'yo. Anong ginawa mo? Ba't di ka nagbasa? Puyat ka na. Diba? Inagaw na yung oras sa'yo. Gusto malabo na yung mata ko eh. May audio Bible ngayon. Alam niyo ba yun? Kaya hanggat pare, bata pa kayo, malinaw pa yung mata nyo, press on na kayo. Aralin nyo na ng gusto. Aralin nyo yan. Makinig. Magtapat. Amen? Ngayon, kung mas magaling yung kalaban, pastor eh, ang kinalaman ng press on doon. Again, ganun. Pag nag-press on sa basketball daw, kahit anong galing ng coach, kahit anong galing ng mga player, alam mo yung mga galing na player, sabihin natin may mga shooter dyan eh. Di ba? Pag napabayaan sa labas yun, sigurado pasok yan. Kasi praktisado niya yan eh, di ba? So magaling siya doon. Si Satanas magaling sa maraming bagay. Okay? Pagsira ng pamilya, magaling yan, Satanas. Pagsira ng buhay nyo, pag-distract sa atin, saan magaling Satanas? Baguhin yung Bible, binabago niya yan. Ang dami mga false teacher dyan, false prophet, magaling siya dyan. Paano natin siya masisira? Kung magaling siya. Yung topic natin yung press on. Sige lang. Pag yung mga ang galing nga mag-shoot, talagang pinantayan ng ganyan, ang kulit naman ito. Pag ganyan niya, ba't hindi pumasok? Eh kasi pinantayan mo eh. Ibig sabihin, masipag ka. Ibig sabihin, hindi ka lang basta taas kamay lang, taas kamay. Ano pinantayan mo? Malilito yun. Kaya number 3, fractures tactics. Ibig sabihin, kahit anong galing niyan,
yung tactics niya, tatalunin ng pag-press on mo pag nasipag ka. Amen? Yung na-realize ko na pag-time basketball. But anyway, last na to. Ilang minutes na ako. Hindi naman ito. Okay, ilang minutes na? 13 minutes. Pagod ako. Number 4. Kailangan ko lang dito. So, bakit dapat tayo mag-press? Bukod sa ma-fracture yung kalaban, yung tactics niya, fuels turnover, forces turnover, fuels turnover. Number 4, nabanggit ko na nga, no? Sabi natin may magaling na shooter nga. Anong gagawin mo sa bantayan mo? Press the ball. Kailangan na hindi siya yung maka-leave break. Yung tawag dyan eh. Kasi number 4, performance tiredness. Ibig sabihin, mapapagod yan. Di ba? Titira ako nga sumig. Bantay ko eh. Di, lalakad ng konti yan. Lalakad ng konti yan. Pasa. So, bigyan nyo rin sa akin. Eh, napagod yung magaling. Ano mangyayari? Kahit magaling yung kalaban, ano? Magaling kung magaling sa tanas. So, ano? Magaling din yung mga false teacher dyan. Yayabang yan. Yayaman yan. Eh kaso, napagod. Paano sila mapagod? Kailangan ikaw, pagurin mo. Ibig sabihin, bantayan mo, twist the ball. Okay? So ito may mga binanggit dito ano, ang basketball na talaga ito. Pero yun lang kasi sa Bible eh. So ilang Bible natin ngayon ha, para may iba naman. Okay? Kasi sabi, press toward the mark. Ano ba yung mark? Ito yung goal. Diba? Pag kumbaga sa shooting, shoot, diba? Kaya talaga sa basketball, medyo komplikado eh. Pwede kang manalo ng konting shoot, kaso konti rin yung kalaban mo. Diba? Pwede yung bantayan, okay? O pwede silang sobrang maasal sila, nagmula, nag-technical, kung ano man yan, talo sila. So sa ating mga Kristyano, gusto natin, ang prize natin, yung pagtawag ng Panginoon. Sabihin, anong gusto ng Diyos? Hindi sinabi dito, pero alam na natin yun. Bukod sa mag-church, matuto, syempre, maglingkod sa Diyos. Tayong church natin, soul-winning church to, hindi tayong puro forma lang. Alam nyo ba na may mga churches na puro forma lang? Paramihan lang yan, masaya na sila doon, yung pastor, yayabang na. Alam nyo ba, 1,000 ang attendance namin? Natuto ba? Anong ginagawa nyo overall? Sa taong ito, ilan ang naligtas? Ang pinaggagawa nyo? Wala, kasi nag-ano lang eh. Yung mga Pentecostal, yung mga pastora, feeling lang nila yung masaya siya. Feeling nila naglilingkod sila sa Diyos. Gusto nyo ba yung feeling lang? O talaga naglilingkod, nakakapuntos? Paano ka makakapuntos sa paglilingkod sa Diyos? Ano? Mga tulad kanina, ilang verses yon? Nating 6, naka-points na yun. Pero maganda kung 60. Diba? Mayroon naman pastor, hindi naman kailangan gano'n. Tsaka hindi lang naman lahat yan. So ano pa? Attendance, points din yan. Ano pa? Pag natuto, points. Pag may naakay ka, points na naman. Pag may naligtas, points na naman yun. Right? Point system naman yan eh. Alam mo naman hindi. Ikaw ba pag nagtanim ka, okay lang yung 5 tsaka 5 po? Pareho lang ba yun? Aaron, nagtanim ka ng puno, ng mangga, namunga ng 5, ito namunga ng 20. Oh, pareho lang ba yung 5 tsaka 20? Siyempre, hindi gusto mo marami, di ba? Ang problema sa atin kaya maraming tamad ngayon, binoblur ng kalaban yung ating paglilingkod. Yung bunga ng paglilingkod natin, ano yung bunga ng paglilingkod natin? Ha? Ba't ako nagpipis ng ganito? Matuto. Pag natuto kayo, maglilingkod din kayo. Bandang muli, gusto natin maraming maligtas. Importante yun. Mas maraming maligtas, mas maganda. Pag walang naliligtas, maraming kaming kilalang ganon. Ang dami nila, tanongin yung member, niligtas. Walang kwenta yun. Walang silbi, nagpapogi lang yun. Sa Diyos, hindi pinapansin ng Diyos yun. Nag-iingay sila kung saan-saan. Kesyo, nag-iingay sila sa gobyerno, sa Facebook, nag-iingay sila, akala nila magaling sila. Wala palang kwenta sa Diyos yun. Gusto nyo ba ganun kayo? Siyempre, hindi dapat. Kaya may mark dito. Ang Diyos ang nag-set. O ito yung dapat yung gawin, dapat yung ma-accomplish siya. Dapat mas maganda hanggat maaari. Walang yun naman yung target, di ba?
Hanggang maaari, gitnang-gitna. Minsan, kung sumasablay, at least malapit. Eh, paano nung hindi mo alam nga yung mark? Paano ba ba yung Kristyano? Basta mag-ano ka lang, dasan ka lang kunwari. Hindi ganon, okay? Kaya ito yung closing natin. Ito yung mga, again sa basketball mga common style lang to. Ito yung tawag na double team, alam niyo yan? Magkit ko kanina, bad, dito ka ulit. So, kaya ko ng dalawa dito. Bilis. Iba naman, si itong mga to. Ikaw naman, essay. Si Rap, bilis. Palakpak pa. Bilis! Kunwari ako yung star player, ako yung magaling ha. Magaling. Kung nagbabantay, tsaka lang muna. Nagbabantay sa akin isa lang, maliwala to, di ba? Mahihirapan ako pero, pwede ko siya lusutan, bilisan. Pero mapagod ako nun, di ba? Paano kung dalawa? Subukan ng dalawa. Pagpunta ko dito, mayroong bantay. Pagpunta ko dito, hihirapan ako, di ba? Kahit maliit pa yan, dalawa yan eh. Dapat. Ibig sabihin ito, may mga technique tayo katulad yung ginagawa sa church. Basta lang hirap mag-soul winning eh. Kuha ka ng kasama mo, di ba? May encourage ka, ganyan. Pagpunta sa church, si Yumi, medyo na nahihiya daw. Pero pag laki-laki niya, hindi na mahihiya yan kahit wala si Ashley, di ba? Wala namang mga ano sa'yo dito, di ba? Pero sa ganda, marami tayo. Pero, pag medyo nahihiya ka, nahihirapan ka, realin na ba yung sabihin nito? Magtanong ka, paano wala kang tatanungin, di ba? Kaya minsan maganda yung may katulong. Mga technique lang to sa pressing the ball, sabihin, para magawa mo yung dapat mong gawin. Pwede kang humingi ng tulong. Okay? Double team, pwede yung upward pressure. Ganap ka lang kaibigan mo. Okay? I-share mo yung mga problema mo minsan. Pero maging matalino ka rin. Okay? Pag may kasama ka, may sense of accountability, madaling manalo. Amen? Amen. Ayun yung basketball. Okay. Pero dito, maliwanag naman ito no? So, ang Diyos nag-set ng mark, dapat mong tuparin. Sinabing mark, target. Dapat mong gawin. Pag nagawa mo yon may prize. So, pag medyo ka lang, konti yung prize, di ba? May prize ba nanalo kanina? Handa na kayo Pag saktong-sakto, bullseye. Kasi every year, ikaw lagi yung champion. Alam nyo ba yung mga nag-sports? Mga basketball, ang laki ng bayad dyan kasi grabe rin training sa kanila. So yung iba dyan, kilala nyo ba si Tyson? Yung uso ngayon kasi matanda na, may bossing pa. Dati yaman kasi nagpabaya siya naubos yung pera niya. Kaya tayo, matalino ka, yung Kristyano ka, naglilingkod ka sa Diyos, hindi yung gusto mo this year lang. Year 2025, ako, kakabisaduhin kayo sa 119. Matindi kayo, mahugulat kayo doon. Psalms 119, ilang verses yun? Okay? 175 verses, paulit-ulit. Pero 2026, wala ka na, kasi backslide ka na. Gusto mo ba ganun? Siyempre hindi. Tuloy-tuloy, yun ang success sa Christian life. Tuloy-tuloy na paglilingkod at maayos na paglilingkod. Maayos, tuloy-tuloy, maayos ulit, dire-diretso. Amen? Parang pagdating nyo dito, salamat, nakita ko kasi Aaron. Pero minsan talagang hindi nyo makuha yung sinasabi natin dito kung hindi kayo tuloy-tuloy. So, lilitaw, susunod. Ay, parang feeling ko, gusto ko mag-church ngayon. Okay. Ano ngayon? February, ay, gusto ko pa rin. March, ang init. Hindi ako na mag-church, hindi maganda, okay? So, lalo na kayo, ang ginagawa natin, matuto kayo. Kailangan ng time, kailangan ng effort. Ganun din, kung kailangan nyo magtanong kayo, maganda yun, mag-chat kayo kay pastor, kahit yung mga kilala nyo dito. Pwede natin magawa yung dapat natin magawin. Magawa. Amen? Amen ba? Good na ako eh. Amen? Amen. So may mark, may price pa. Tapos, gawin natin. So kailangan mag-press. Kasi again, may mga bagay na hindi madaling ma-accomplish. So gawin na natin. Amen? Amen. Ano gagawin natin? Ulit ka mag-pray.
basa ng Bible. Siyempre, may mag-communicate ng totoo. Maging totoo kayo. No, inaakay ka na sa church, tapos isinukaling ka pa. Tama ba yun? Kailangan nakakahiya namang sabihin ko tinatamad ako eh. Talaga. Eh, minsan nakakahiya din mag-aakay eh. Di ba? Eh, sila tayo, dyan naman si, nakakay mo. Pag tama, gawin na lang natin. So ano pa? Pray, attend kayo. Makinig, pag nandito na kayo, makinig na. At hindi lang basta makinig yung sinasabi ko. Intindi, ano sinasabi ko, bakit? Pag wala na kayo dito, amayang gabi, naisip nyo pa rin sinasabi dito. Amen? Yun ang paraan, wala iba eh. So press lang patuloy. Pag tinatamad niya ang pastor, nahihirapan na, yun din papasok yung press the mark. Kailangan mo press. Kailangan magsumikap, labanan, lumaban, mag-upgrade, magsikap pa. Amen? Okay na muna. So sana, yung church dito sa Kalalang, patuloy. Amen? Hindi na patuloy ito kung ako lang. Ilang taon lang ngayon, 20 years lang, ngayon kung buhay pa ako. So ang church dapat yan, dumadami, tumatalino, papatuloy, naging kasubang sa ganun yan. So kayo na yun. Nakikita niyo ba yung sarili niyo gano'n? Kahit nanay, nanay Yumi, nanay Ashley, nanay Lealyn, Lola Kim, diba? Nasa church pa rin kayo, naglilingkod sa Diyos. Si Lolo Prince, Lolo Aaron, si Lolo Joe. Okay, so let's pray. Panginoon, salamat sa iyong masalita. I pray. Encourage ang bawat isa. Magkaroon kami ng vision, Panginoon, ng church dito, Lord. Ipapatuloy. Ipapatuloy lamang sa inyo first, but kami papasakong sa inyo, mag-aaral namin. Patuloy, maging totoo sa inyo, maglingkod. Press on, Panginoon, patuloy lang. Panahon ng panghina, panahon na kami naigibit, panahon na talagang mahirap, magpatuloy lang. Nakikita namin lagi yung inyong heart, yung goal namin, patuloy ka, pumunta kami doon, and then yung prize, Panginoon, di masama, maghangad kami ng prize, kayo nangako niyan, therefore, prize sa langit, Panginoon, napakaganda, sa lupa rin, marami ng prize, blessing, reward, I pray na. Kali sa bawat sa makita ng mga batang tulad kung meron kayo, pwede yung gawin, at kami po may-encourage sa akin. Patuloy yung church na ito, Lord, hanggang kayo po yung kumalik. Dapat kayo magulat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It's presentation. Okay. Ang tawag ba doon? Ang pressing mo. Hindi ka lang.